Good morning po. Ayan, tayo po'y tumayo. And, hindi ko makita. So, this morning, let's worship and praise God with our whole heart. And kung ano man yung mga nasa puso natin, mga kabigatan, all the victories, let's all give it to God. And i-release natin lahat ng nasa puso natin sa umagang ito. Let's all pray. Lord, thank you, Lord God, for this wonderful morning, Panginoon, na nandito po muli kami para magpuri at magsamba sa inyo, Lord God. Lord, thank you, Lord God, for this day of rest, Panginoon. Thank you, Lord, kasi nandito kami nagsasama-sama, Lord God, para purihin at sambahin ka, Lord God. Lord, this morning we also ask for forgiveness, Lord, sa lahat ng mga nagawa namin, mga nasabi na hindi kalugod-lugod sa inyo. Forgive us, Lord. Lord, ayaan niyo, Panginoon, na mapapurihan ka namin ng buong puso sa oras na ito, Lord God. Lord, this morning, Lord God, we will just thank you, Panginoon. We will just give you thanks, Lord God. We will just worship you, Panginoon, and lift up your wonderful name, Panginoon. Lord, this day is yours, Lord God. And Lord, you will give everything, Lord God, that is in our hearts right now, Panginoon. Lord, we just worship you and praise you this morning, Lord God. In Jesus' name. Diyos at pagkailanman, ang may likha na lupa at kalangitan. Wala nang ibang katulad mo. Wala nang iba. Wala nang ibang katulad mo. Wala nang iba na hihigit pa sa'yo. Ikaw ang Diyos ng pagkailanman, ang may likha na lupa at kalangitan. Wala nang ibang katulad mo. Sa puso ko, ikaw lamang ang maghari, ang manahan, at siyang sumakop sa aking kalooban. Pagtitiwala ng lubos, tangis sa'yo lamang, O Diyos, pagkat wala nang ibang katulad mo. Wala nang iba. Wala nang ibang katulad mo, Diyos. Wala nang iba na hihigit pa sa'yo. Ikaw ang Diyos ng pagkailanman, ang may likha ng lupa at kalangitan. Wala nang iba katulad mo. Sa puso ko, ikaw lamang ang maghari, ang manahan, ang siyang sumakop sa aking kalooban. Pagtitiwala ng lubos, tangis sa'yo lamang, O Diyos, pagkat wala nang ibang katulad mo. Sa puso ko, ikaw lamang ang maghari, ang manahan, ang siyang sumakop
kalooban, pagtitiwala ng lubos, tanging sa'yo lamang, O Diyos, pagkat wala nang ibang katulad mo. Pagkat wala nang ibang katulad mo. Pagkat wala nang ibang katulad mo. Purihin ka, O Yahweh, pagkat ika'y mabuti, ang iyong pag-ibig laging nananatili. Purihin ka, O Yahweh, pagkat ika'y mabuti, ang iyong pag-ibig laging nananatili. Aawit sa sayaw, luwalhatiin, papalakpak sisigaw, dadakilain, umabaw sa piling mo, ang kagalakan sa puso ko noon, ngayon, kailanman, Panginoon. Purihin ka, O Yahweh, pagkat ika'y mabuti, ang iyong pag-ibig laging nananatili. Purihin ka, O Yahweh, purihin ka, O Yahweh, pagkat ika'y mabuti, ang iyong pag-ibig laging nananatili. Aawit sa sayaw, luwalhatiin, papalakpak sisigaw, dadakilain, nag-umabaw sa piling ko, ang kagalakan sa puso ko noon, ngayon, kailanman, Panginoon. Aawit sa sayaw, luwalhatiin, papalakpak sisigaw, dadakilain, nag-umabaw sa piling mo, ang kagalakan sa puso ko noon, ngayon, kailanman, Panginoon. Aawit sa sayaw, luwalhatiin, papalakpak sisigaw, dadakilain, nag-umabaw sa piling mo, ang kagalakan sa puso ko noon, ngayon, kailanman, Panginoon. Noon, ngayon, kailanman, Panginoon. O, ikaw lang, O Diyos. Noon, ngayon, kailanman, Panginoon. Praise you, Lord God. Let's continue to worship God this morning. Oh, Lord God, sa umagang ito, Panginoon, we just want to be in your presence, Lord God. Lord, you said that 2 or 3 are gathered together in your name, you are in our midst, Panginoon. And we know, Lord God, that you're here with us right now, Lord. Oh, Lord, we just want to see you face to face this morning, Lord God. Lord, kung ano man, Panginoon, ang mga nasa aming mga puso, Lord God, we just lift it up to you, Panginoon. Lord, we open our hearts to you this morning, Lord God.
Lord, move in our lives, O God, this morning. Ora sharababasakira babaras. We worship you, Lord God. Glorify your name, Panginoon. Oh, hallelujah. Praise you, Panginoon. We praise you, Lord God. We praise you, Lord Jesus. Oh, yes. We call upon the Holy Spirit to be here in this place, Lord. Oh, yes. Hallelujah. Praise you, Lord God. Praise you, Lord Jesus. Praise you, Lord God. Puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Pagindapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaniikan, sa'yo ay pumisan sa puso. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pagindapatin mo, ikaw ay mamasdan, makanikan, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta, daluyan ng walang hanggang mga papuri pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pagindapatin mo, ikaw ay mamasdan, makanikan, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta, daluyan ng walang hanggang mga papuri pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. O loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta, daluyan ng walang hanggang mga papuri pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. O loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas sa pagsinta, daluyan ng walang hanggang mga papuri pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman.
dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati ang pagsamba. Jesus, ika'y dakilain magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati ang pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Kailanman hindi ka nagbabago. Tiwala ko'y ibibigay sa'yo. Mga pangako mo, panghahawakan ko. Mamamalagi sa kalinga mo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati ang pagsamba. Jesus, ika'y dakilain magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati ang pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Nararapat ka sa papuri, luwalhati ang pagsamba. Jesus, ika'y dakilain magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati ang pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Ang iyong nilikha'y luluhod sa'yo. Itataas ang ngalan mo. Bawal labi ay magsasabing, Jesus, dakila ka. Kami o likha'y lumuluhod sa'yo. Pinataas ang ngalan mo. Bawal lahi ay nagsasabing, Jesus, dakila ka. Ang iyong nilikha'y luluhod sa'yo. Itataas ang ngalan mo. Bawat labi ay magsasabing, Jesus, dakila ka. Kami o likha'y lumuluhod sa'yo. Di mataas ang ngalan mo.
Jesus, dakila ka. Nararapat ka sa papuri. One church. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Nararapat ka sa papuri, luwalhati ang pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. nararapat ka sa papuri, yes, Luwalhati at pagsamba. sinasamba ka. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ka, O Diyos, Itataas ang ngalan mo, Ama. Nararapat ka, O Diyos. Luwalhati ang pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Itataas ang ngalan mo, Ama. Itataas ang ngalan mo, Ama. Tinataas ka, O Diyos. Ika'y nararapat sa papuri at pagsamba. Oh Diyos, oh sinasamba, sinasamba, sinasamba. Oh, I invite everyone to sing in the Spirit right now. Oh, let's lift up the name of Jesus right now. Oh, tinataas ka, O Diyos. Pinupuri ka namin, O Diyos. Yes, 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 yes. Oh,
Salamat, Panginoon, sa oras na ito, Lord. Lord, thank you, Lord God, for touching our hearts, Lord God. Thank you, Lord God, for your presence, Panginoon. Thank you, Lord God, because you are our God, Lord God. You are our Father, Panginoon. You are our friend, Lord God. You are, Lord God, our everything, Panginoon. Oh, Lord God, you are enough in our lives, Lord God. You are enough in our lives, Panginoon. You are, Lord God. You are. Oh, sinasamba ka namin, pinupuri, Panginoon. Tinatangi, Lord God. Ikaw lamang, Panginoon. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming mahal, Lord God. At wala nang iba, Lord God. Oh, yes, sarababas, sarababas. Oh, pinupuri ka namin, O Diyos. Sinasamba, Lord God. Sinasamba. Lord, ito'y aming papuri't pagsamba sa inyo, Lord God. In your name, Lord Jesus. This is our prayer. In Jesus' name. Amen. 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 Praise you, Lord God. Sound check. Ayan. Good morning po sa ating lahat. Nagpuri po ba ang lahat sa Lord? Parang nanghihina tayo. Yan. Sana kahit mahina yung boses natin, yung puso natin nagagalak para sa pagpupuri sa Lord. Tama po ba? Privilege po yon. Yung makapagpuri tayo sa Diyos. Yung mga pagpupuri natin ay nire-recognize niya. At ngayong umaga, kapares po ng naipangako ko sa inyo, subukan pa rin po natin pag-usapan yung mga servant ng Lord. The last time, pinag-usapan natin yung dalawang character, sino yun? Si Moses at saka si Abraham. Ngayon naman, pag-uusapan natin ang dalawa pang characters, pero sila ay mula naman sa New Testament. Pakilabas yung slide natin. Ayan. Ang pag-usapan natin ngayon ay mula sa Book of Acts, chapter 11, kay Peter at kay Barnabas. Sa mga taga-Cubao, ito po yung missing link dun sa pag-aaral natin na ginagawa. Ito yung naputol natin na portion. Sige, inaanyahan ko po ang lahat na kung komportable na po kayo, tayo pong lahat ay manalangin. Focus natin ang attention natin sa pagkausap sa ating Panginoon. Lord, kami po bilang isang church ay naririto. Pinapresent namin ang sarili namin. We worship you, Panginoon, sa aming pag-aawitan. Ngayon naman, Panginoon, we will worship you sa pamamagitan ng pakikinig namin sa iyong mga salita. Dalangin namin, Lord, na huwag mahadlangan
ng abilities ng tao ang pagkilos mo para sa aming lahat. Dalangin namin, Panginoon, na sa aming pakikinig, makita mo kami na nagwo-worship pa rin sa iyo. Nawa hindi ang preacher, ang salita lang ng preacher ang marinig namin physically, kundi makakonect yung aming espiritu sa iyo. Your Spirit work mightily in us, Panginoon, sa pamagitan ng iyong salita. Nawa marinig namin, Panginoon, yung mensahe mo po para sa amin. Hindi physical na mensahe, Panginoon, kundi yung spiritual na mensahe para makarating sa amin, Panginoon, yung inspiration na nagmumula sa iyo. Nagtitiwala kami sa iyong kapangyarihan, Panginoon, na even yung mga bata na kasama namin, bagamat marahil hindi full yung kanilang magkaunawa, Panginoon, pero naniniwala kami na ikaw na lang ang bahala na kumilos sa kanila. Alam po namin na kaluwalhatian mo pa rin po kung bakit sila nandito. Ganun, Panginoon, yung mga mayroong nararamdaman na pagod dahil sa pagtatrabaho, ikaw pa rin, Panginoon, ang tumulong sa bawat isa para huwag mahadlangan ang aming mga sarili sa pagpupuri sa iyo. Nawa, Panginoon, kung paano kami kumanta, umawit sa iyo, Panginoon, sumayaw, pumalakpak. Nawa ang paraan naman namin ng pakikinig ang maging act ng aming worship sa iyo. Nawa kalugdan mo kami at kasihan mo kami, samahan mo kami sa aming pag-aaral na to. Ikaw nawa marinig namin sa lahat ng pagkakataon, dito man sa church or nasa online. Ito ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Sige. Pag-usapan natin ay si Pedro at saka si Barnabas. Sila po ay dalawang karakter na makikita natin sa bandang unahan ng New Testament. Acts chapter 11. Kung makikita, pakibak nga muna, Rachel. Kung makikita po natin, yan po nakalagay, 15b. Pang 15 po siya sa series ng pag-aaral ng natin ng Acts. So, kung interested po kayo na pag-aralan din ng Acts, siguro i-invite ko na rin po kayo sa Zion Eyes pag Friday. Ako na nag-invite, no? Hindi po ako yung host, ako lang po yung speaker doon. Pero kung gusto niyo makita, mas subaybayan ng pag-aaral sa Acts, pwede po tayo maki-join sa fellowship doon. Sige, next. Chapter 1, 11 verse 1. Sabi dito, soon the news reached the apostles and other believers in Judea that the Gentiles had received the word of God. Ito po kasing pagkakataon na to, yung pagkakataon na si Peter ay nagpunta sa Lydda. Ayun, yung Lydda. Ito po yung Jerusalem, yung sentro nila. Tapos napunta po siya sa Lydda. Nagpagaling po siya diyan ng isang lalaki na 8 years ng may kapansanan. Si Ainas. Tapos po napunta po siya dito sa Joppa, kung saan nakapag-miracle din po ang Lord sa pamamagitan ni Peter na binuhay naman si Tabitha, isang babae na tumutulong sa mga mahihirap na mga Hudyo during their time. Believer po siya. Tapos po, after niya sa Joppa, napunta siya ng Cesarea. Sa hopa niya na sa Joppa po, ito po mapapansin po natin yung mapa na yan. Itong nasa kaliwa ay Mediterranean Sea. So itong simula Hopa hanggang Cesarea, coastline po siya. Cesarea is a coastline city. Tapos po, diyan po sa lugar na dito sa Hopa, nagkaroon ng vision si Peter. Yung may bumaba po na parang malaking cloth na may lamang mga sari-saring animals. Doon po yung nangyari. At doon sa Cesarea, doon po nandoon si Cornelius, yung Roman centurion na nag-invite kay Peter. At doon po na-receive ni Peter ang instruction sa Lord na yung mga tinuturing ng Diyos na malinis, huwag na niyang ituring na marumi. So that is the background of the story. Naintindihan po ba natin? Yes. So, soon, the news reached the apostles and other believers in Judea. Yung news na yon na may mga Gentiles na nakaka-receive ng Word of God at sila ay nagsisi na rin, nakarating na siya from Caesarea, which is isang malaking city,
nakarating na yung news papunta ulit sa Judea. Kung saan, yung Judea kasi yung sa Jerusalem yung sentro na pinagmulan ng mga mananampalataya. The Gentiles had received the word of God. Next. 2. But when Peter arrived back in Jerusalem, nung bumalik na si Peter sa Jerusalem, again, sino mga pala si Peter? Si Peter ay isang apostle. Siya ang isa sa mga nauunang, salamat sa Yun. Si Peter ang isa sa mga apostles, isa sa mga nagtayo ng church. Si Peter ang isa sa 12 disciples ni Christ. Meron siyang close encounter at saka mahabang fellowship with Christ. Siya yung ginamit ng Lord para mag-work do sa Caesarea. Sa kanya pinakita yung vision. Siya yung nagsalita para officially makita ng mga tao na the Gentiles is now receiving God. Nakaka-receive na sila ng faith at sila ay binigyan din ng pagkakataon na magsisi at manampalataya. Tapos, ang nangyari ay ito. When Peter arrived back in Jerusalem, nung bumalik na sila sa kanilang church, the Jewish believers criticized him. Yung isang leader nila, pagbalik sa church, kinikriticize. Sabi nila, you entered the home of Gentiles and even ate with them, they said. Tapos, mapapaisip tayo sa konteksto natin ngayon, ba't nila kinokondemn si Peter? Bakit nila kinikriticize si Peter? Ganong kumain lamang naman siya kasama ng mga Gentile. What is wrong with that? Ano ba itong mga to? Binibigyan lang ba nila ng pangit na impression yon? O sila ba ay masyadong selective sa mga taong makakasama nila? Racist ba sila? No po? Ito po kasing mga Hudyo, meron sa part ng kanilang law, meron silang mga pagkain na hindi nila dapat kainin. Dahil alam nila na ang mga hentil ay kumakain ng mga bagay na hindi naman kinakain ng kapares nilang Hudyo, hindi sila kumakain kasama nila. Kaya naman po, ganun na lamang yung criticism na binigay nila kay Peter. Sabi nila, you entered the home of Gentiles. Pumasok ka sa kanilang bahay, tapos kumain ka pa. Pero, sa verse 4, then Peter told them exactly what had happened. Si Peter was criticized. Siya ay, bagamat nangyari yung mga miracles, nagkaroon siya ng vision, nakareceive ang maraming tao sa Panginoon, pagbalik niya sa church, ang nareceive niya ay criticism. Kung ikaw yon sa panahon natin ngayon, ikaw yung ginagamit ng Lord para mag-manifest yung kanyang spirit, yung kanyang power sa mga tao. Tapos pagdating mo sa inaasahan mo, magiging comfort zone mo, makakaramdam ka ng criticism. Ano mararamdaman mo? Meron ba siguro, pag iniisip ko siya, siguro ma-offend ako. Siguro makakaramdam ako ng discouragement. Dapat nga ma-encourage ang nila ako eh. Dapat nga maintindihan nila eh. Di ba minsan, Lord, mangusap ka naman sa kanila. Bakit ako lang nakakaintindi sa nangyari? Pero alam po ninyo, ang sabi dito, sabi ng Bible, Peter told them exactly what had happened. Although, pagdating ni Peter mayroong friction, ang ginawa ni Peter, sinabi niya o sinalaysay niya kung ano ang nangyari. Next slide. Mapapasin po natin kanina verse 4 lang. Sinortcut ko na po, 18 na po ito. Nung nagkwento si Peter kung ano ang nangyari, this is their response. When the others heard kung ano yung confession ni Peter, yung kanyang testimony, pansinin lang po muna natin po, nilagyan ko ng parenthesis doon, naka-bracket. Kasi po hindi siya part ng ng scripture. Ako lang po naglagay noon.
for our understanding. When the others heard this, they stopped objecting and began praising God. They said, "We can see that God has also given the Gentiles the privilege of repenting of their sins and receiving eternal life." So because si Peter ay nagkaroon ng lakas ng loob na kahit siya kinikriticize, ang sabi doon, sinabi niya exactly what had happened. What is the response of those who criticized him? They praised God. Sabi dito, they stopped objecting and began praising God. Kuminsan, ito po yung kinakailangan natin bilang isang church. Minsan, huwag tayong matakot sa opposition, sa pag-question sa atin. Although kasi, inisip natin yung perfect unity, yung synchrony of our ideas. Gusto po natin yun eh. Ayaw natin hanggat maari ng obstruction. Pero sa totoong buhay kasi, kahit na gaano ka-perfect natin gustong i-live yung ating buhay, talagang merong ganyan. Ganon din po sa simbahan. Hindi laging perfecto. At kung minsan, yung pagkakataon na to, ay pagkakataon pa natin para mas ma-discover pa natin kung ano yung kalooban ng Diyos. Tinatanong ko sa Lord, Lord, ba't kailangan namin itong maintindihan? Ba't kailangan naming ulitin siya? Kasi nakikita ko po, as I reflect dito sa mga nangyayaring ito, tayo po ay lumalaking church. Kapares ng church na nangyari dito sa sinasalaysay ni Lucas sa Book of Acts. Tayo ay lumalaking church. Dumadami na. Darating po yung magkakataon na magkakaroon din ng kapares nito, criticism, kakaroon ng maaring discouragement. Pero let us be inspired sa word ng Lord sa pamamagitan ni Lucas sa Book of Acts. Sometimes, even the church which is supposed to be considerate, yung nakakaintindi, is the one to criticize. Kung isa sa church pa tayo makakarinig ng criticism. But please understand that this is part of the check and balance sa loob ng simbahan. Kailangan talaga natin yun. Hindi tayo po pwedeng we can go on our own ways. Yung unity natin, even doon sa mga disagreement, kailangan nating iayos siya bilang isang church. Part siya. Hindi lang po, mapapansin natin si Peter, apostol na siya. Siya ay disciple pa, pero siya pa yung na-criticize. Kasi part talaga siya ng check and balance. True believers may interrogate. Sila yung mga nagko-question, magki-criticize. Pero yung true believers din, they are also willing to accept explanation. Ibig sabihin, pag nag-criticize ka, dapat willing ka din na marinig kung ano yung side nung kinikriticize mo. Ganun yung healthy na criticism within the church. Constructive siya. Maaring i-criticize natin yung tao, ang purpose natin is to build him up. At pag narinig na natin yung kanyang side, purihin natin ang Panginoon kung tama yung kanyang ginagawa. Dito, nakita natin na si Peter ay kinwestiyon. Nakikain ka pa doon sa mga hintil. Marurumi yung mga yon. Preacher ka pa naman. Pero nung sinabi ni Peter kung ano yung work ng Lord, those who criticized praised God. They stopped objecting. Ibig sabihin, pagkakataon yon, dapat, if you are misunderstood, anong dapat mong gawin? Explain. Explain nicely. Bilang mga nasa church, lalo na yung mga nasa leadership, we will encounter this. We may encounter yung mga pagkakataon na hindi tayo perfectly aligned. Pero, tignan natin yung pagkakataon na nangyari kay Peter. Na kung hindi man sila aligned dun sa expectation, pwede siyang mapag-usapan. Just explain sa mabuting paraan. A misunderstanding taken care of with utmost diligence may open a door of further unity in faith.
Maaring yung pagkakataon na misunderstanding ang paraan pa para mas magkaintindihan pa tayo bilang magkakapatid. Kaparis na nakita natin. Minsan, a wise conversation can save relationship, even within the church. Ang kailangan lang natin, maging humble tayo pare-parehas. Narinig niyo po ba yon? Pare-parehas tayong maging humble. Hindi lamang yung mga members, even the leaders. O hindi lamang yung mga leaders ang humble, pati mga members na part ng congregation. Pare-parehas tayo dapat may pare-parehas na attitude towards God. Kapag sinabi nating humble tayo sa harapan ng Panginoon, humble din tayo sa harapan ng kanyang people. Tignan natin si Peter. Siya na dapat yung taong may authority. Pero hindi niya ginamitan ng power. Yung conflict. Ang ginamit niya, yung mabuting pakikipag-usap. At nag-gain niya yung na-share niya kung ano yung binigay sa kanya ng Lord para sa kanyang mga kapatid. And we should do that bilang isang church. Papapansin din natin, yung nag-criticize, hindi rin nag-hold ng kanilang pride. They were humble enough to receive kung ano yung explanation ni Peter. And everything went well. Ganon tayo dapat bilang isang church. Hindi tayo dapat pataasan ng pride, kundi pa-humble tayo sa harapan lagi ng Lord. Lagi tayong humble with humility. Pag sinabi natin humble tayo sa Lord, humble din tayo sa church, sa kanyang tao, sa kanyang people. So that is the lesson we learned from Peter, to be humble, to be able to handle criticism, to be able to handle objections sa pamamagitan ng humility, at mabuting pakikipag-usap. That is our first lesson. Even sa family, nangyayari yan, di ba? May misunderstanding sa authority at saka sa mga sumusunod. Kung minsan, within people of authority, meron din misunderstanding. Pero makita natin dito, kung dadaanin natin sa maayos na paraan, ng diplomasya, pagpapakipag-usap, sa example ng Acts, things will be fine. Next, ituloy po natin sa slide 6. Yan. Acts chapter 11, verse 19. Meanwhile, the believers who had been scattered during the persecution of Peter's death traveled as far as Phoenicia, Cyprus, and Antioch of Syria. They preached the word of God but only to Jews. So ito po yung series ng nung time po na si Jesus ay nagmi-minister, sabi niya, huwag niyo munang pupuntahan yung iba pang lugar. Lalo na yung mga Gentile world at saka yung Samaria. Nagpipreach lang sila sa Judea at saka sa Galilee. Ang nagpreach lang po doon sa may Samaria si Jesus Christ, doon sa woman na nasa well. Pero nung nag-ascend na po si Jesus Christ at lumalaganap na yung faith within Israel, lumabas na rin sila sa Gentile world. Ang sabi dito, nung namatay daw si Stephen, nataalala niyo pa po ba si Stephen? Sino si Stephen nga pala? Si Stephen yung binato. No po? Kasi siya yung nag-defend. Siya yung isa dun sa mga nag-work sa church na nagpapakain sa mga balo at saka sa mga orphan. Siya yung binato para mamatay. Tapos sabi dito, the believers who had been scattered during the persecution of Stephen, after kasi ng persecution ni Stephen, nagkaroon ng matinding persecution din sa mga believers. At sila ay na-force na kumalat para hindi sila masukol ng mga authorities. So sa pagkalat nila, nakarating daw sila sa Phoenicia, sa Cyprus. Ito pong Cyprus ay isang island. Ito lang po yung part ng Israel during that time, or the Palestinian region noong time ni Jesus Christ. So kumalat talaga sila dahil na-persecute sila. Nakabuti yung persecution para kumalat yung mga Kristiyano. May nakarating po dito sa Cyprus, tapos sa Antioch, which is part na po ng Syria. Pero sabi dito, sa time na to,
ang pinagpipreach lang daw ng mga believers, yung kapwa lang nilang mga Hudyo. Tapos, 20. However, some of the believers who went to Antioch from Cyprus and Cyrene began preaching to the Gentiles about the Lord Jesus. Yung salita pong however, ano ibig sabihin niya? May contradicting na ideas between the previous state and kung ano yung sinasabi niya. Nung una, yung mga believers, sabi dun sa chapter 9, sa verse 19, ang mga believers daw po ay nagsispread lang ng news sa mga Hudyo lang. Pakiback nga. Pakimove back nga natin. Sabi dito, they preach the word of God but only to Jews. Pero pagdating sa verse 20, however, yung mga galing daw dito sa Cyprus at sa Cyrene, pagpunta nila ng Antioch, they began preaching the Gentiles about the Lord Jesus Christ. Pati sa mga hentil, nagpipreach na rin sila. Tapos, next, the power of the Lord was with them. And a large number of these Gentiles believed and turned to the Lord. Dahil sila ay nag-preach and the Lord was with them, yung mga Gentiles nag-turn na sa Lord. Ibig sabihin, nakakilala na. They received their faith. Then the church at Jerusalem, when the church at Jerusalem heard what had happened, they sent, sino? Barnabas to Antioch. Sino si Barnabas? Dati naririnig ko to sa sa John and Marcia. Judas, Barnabas, Hestas. Hindi pala. Si Doña Buding. Ano po to? Si Barnabas ay isang karakter ng New Testament na makikita lang natin na siya ay binanggit sa Book of Acts. Acts chapter 4. Babalikan po natin. Nasa chapter 11 po tayo, 11. We will go back to Acts chapter 4, verse 36 and 37. Ito yung unang pagkakataon na binanggit ang pangalan ni Barnabas. Ito po ay pagkakataon din kung saan yung mga tao ay nagbibigay ng kanilang kaloob sa mga apostles. Sabi dito, for instance, there was Joseph. So si Barnabas ay Joseph ang kanyang Hebrew name. Yung Barnabas kasi, Greek name po niya yan. One of the apostles nicknamed Barnabas. So si Joseph, pinangalanan siya. Binigyan siya ng palayaw ng mga apostles. Siguro during that time, sa chapter 4, malapit na yung mga apostles sa kanya. Kasi binibigyan siya ng nickname. Di ba? Ganun naman tayo, lalo sa mga Pilipino. Pag malapit na sa atin, binibigyan na natin ng palayaw. Next. Sabi dito, the apostles nicknamed Barnabas, which means son of encouragement. So may meaning yung kanyang pangalan. Siya daw ay anak ng encouragement. He was from the tribe of Levi and came from the island of, saan siya galing? Cyprus. Mapapansin natin dito, yung idea, bakit kaya si Barnabas yung sinend doon? Pakibak nga natin, Rachel, ng 2 beses. Sabi kanina dun sa chapter 4, Barnabas is from the island of Cyprus. Back pa. Yan. So yung mga nag-preach dito sa Antioch, galing daw sila sa Cyrene tsaka sa Cyprus. So it makes sense, no? Kaya nila pinapadala si Barnabas dito sa Antioch kasi galing din siya sa Cyprus. Nakuha po natin? Sige po. Pasensya na kayo na po. Nagpipreach si Pastor Joel na para tayo nagba-Bible study. Kasi I'm aiming na dalawa yung achieve natin. Be inspired through the preaching at ma-equip din tayo habang nagbabasa na tayo ng Bible. Para alam natin kung ano yung pinanggagalingan ng binabasa natin. Sabi dito, paki-forward ulit, doon sa may red. Ayan. So, Barnabas is a Levite from the tribe of Levi, from the island of Cyprus. Sabi ito, he sold a field he owned and brought the money to the apostles. So ito yung background ni Barnabas, ni Joseph. He was one na makikita natin na nagsasakripisyo
Tapos, nagbenta daw siya ng kanyang ari-arian, property niya. Tapos, ano daw ginawa niya? He brought the money to the apostles. Isa pa pong background. Next slide, please. Sa Romans, may sinasabi si Paul. Meron daw mga different gifts na ibinibigay sa kanyang, meron daw different gifts na ibinibigay sa mga believers. Those who have received the Holy Spirit are also given different gifts. At anong gift kaya ang nandyan na makikita natin? So God has given you the ability to prophesy. Pag meron kang gift of prophesying, what will you do? Speak out as much faith as God has given you. Speak it out. Kung may gift ka naman ng serving others, mag-serve ka ng mabuti. Kung meron kang gift as a teacher, teach. Sabi doon. If your gift is to encourage others, be encouraging. And if it is giving, give generously. If God has given leadership ability, take responsibility seriously. If you have the gift of showing kindness to others, do it gladly. We will see here na sa pag-enumerate ni Paul ng mga gifts, si Barnabas o si Joseph, meron siyang gift na binigay din sa kanya ng Lord. And that is encouraging others. Maaaring yung mga ginagawa ni Barnabas, it truly encourages the other believers, even the apostles. Kasi apostles pa ang nagbigay sa kanya ng nickname na Barnabas. Next. Get an update. Paki-up nga. Hindi nakita. Sige. Pero nakita din po natin from the past preaching natin, which is from 1 Peter chapter 4, verse 10. Babasahin ko lang po. God has given you a gift from His great variety of spiritual gifts. Ang sabi doon sa 1 Peter chapter 10, use them well to serve one another. And we see itong si character na si Barnabas, he has the gift of encouragement. Na-recognize yun ng mga apostles, kaya siya binigyan ng pangalan na Barnabas. At yun ay ginagamit din niya to serve others. Tignan natin si Barnabas bilang isang encourager. Paano ba ang ginagawa ng isang tao na may gift ng encouragement? Meron ba sa atin ng ganyan? Kailangan po natin ng isang taong kapares ni Barnabas. Kasi po ang isang mananampalataya na may gift ng encouragement, enabler po siya. Maari yung may mga tao na kailangan nila mag-preach, mag-prophesy, mag-teach, pero kailangan din nila ng tao na mag-lift up sa kanila. At makikita po natin to sa susunod pang slide, na kung saan si Barnabas, na isang son of encouragement, ay tutulong sa isa pang believer, na isa pang preacher. Next. Acts chapter 9, verse 26 and 27. Sabi dito, when Saul arrived in Jerusalem, si Saul po yung isang individual na ang ginagawa niya ay pumapatay ng mga believers. Notorious po siya. Hinuhuli niya at pinapapatay yung mga believers. So ito po yung moment, itong chapter 9, verse 26 and 27, si Saul po ay nakareceive na ng instruction sa Lord. Nagbago na po siya. But when Saul arrived in Jerusalem, he tried to meet with the believers. But they are all afraid of him. Kasi nga, notorious siya na pumapatay siya. They did not believe that he had truly become a believer. With exclamation point. Hindi sila naniniwala. Then, Barnabas brought him to the apostles and told them how Saul had seen the Lord on the way to Damascus. He also told them that Saul had preached boldly in the name of Jesus in Damascus. So, nung hindi na-accept ng church sa Jerusalem, itong si Saul,
kasi nga siya ay notorious, kilala siya bilang kalaban ng simbahan, merong isang Barnabas na nag-vouch para sa kanya. Parang merong Barnabas na nagbigay ng encouragement para tanggapin si Saul. At ganito yung karakter ni Barnabas. Alam niya kung sino dapat niyang i-encourage kasi ang nagbibigay sa kanya ng gift ng encouragement, ang nagpapa-identify din, ang nagbigay din sa kanya ng instruction kung sino dapat niyang i-encourage. Sa time na to, ang in-encourage niya ay si Saul. Kasi si Saul nagpipreach na sa Damascus. So kailangan na rin siya ma-recognize ng church, pero dahil nga sa fear ng church, kailangan ng isang son of encouragement para makilala siya ng church. Next slide, please. So Barnabas had a good reputation for playing a supporting role in the ministry. Una, he was able to give para sa need ng church. Actually, kung babasahin po natin yung sa chapter 4, he gave yung pinagbentahan ng kanyang field sa apostles' feet, not for the benefit of the apostles, but para sa benefit ng lahat. Lahat may pakinabang doon. Kasi sabi doon, dinistribute ng mga apostles para sa need ng bawat isa yung binibigay ng mga tao. So itong si Barnabas, hindi siya yung tipo ng tinawag ng Lord para merong primary role, supporting yung kanyang role. Sa Acts chapter 11, kung tutuloy natin yung pag-aaral natin sa verse 21 at 22, sabi doon, the power of the Lord was with them, yung mga nasa Antioch, and a large number of Gentiles believed and turned to the Lord. When the church of Jerusalem heard what had happened, they sent Barnabas to Antioch. So that is the reason. Si Barnabas was from Cyprus. Tama ba? Yes. Galing siya sa Cyprus. Pinadala siya sa Antioch. Kasi taga doon siya, somehow meron siyang idea doon sa mga workers na o nagsishare na ng gospel doon sa Antioch. Tapos, siya ay magaling mag-support sa ministry. Kilala na siya ng church bilang faithful sa Lord. Then now, Barnabas was sent on a mission. Ano na siya? Supporting actor pa rin ba siya dito? Hindi na. First na siya. Lead role na siya. Let us see, what does an encourager do? Ayan. Ano ba ang ginagawa ng isang may gift of encouragement? Tignan natin ito, ang susunod na makikita natin sa Acts chapter 11, kung paano natin siya magagawa dito sa church, sa LTM, tapos sa home church natin, sa bahay. Kasi hindi lang tayo dito sa Marikina isang church, pati sa ating mga bahay. Natatandaan po ninyo, during the end of the year ceremonies natin, I told yung mga head of the family to lead the church, yung home church. Dito makikita po natin kung paano naman gagawin ng isang may encouragement, ministry na mag-encourage dun sa sa ating mga bahay. Sana hindi lang po yung head of the family ang nagwo-work pag nasa bahay, pati yung supporting role ng sino ba? Kung ang head of the family is the father, kailangan mag-play din ng role ang kanilang mga wives. If the wife cannot support the father, pwede rin magbigay ng support sino? Yung panganay na anak. Pag wala yung panganay na anak, yung susunod, and everybody else should support the leader of the family. Kasi kailangan po natin magtulong-tulong bilang isang church sa ating mga bahay, even in our home church. Time na po natin para hindi lang i-point yung trabaho dun sa head of the family. Even those who will support should be an encourager sa family. Tignan po natin, ano yung ginawa ni Barnabas pagdating niya saan na siya nagpunta? Sa Antioch.
Tinatanong ko po kayo para ano na po? Baka nagpipreach na lang ako, natutulog na kayo. Hindi naman matutuwa ang Lord nun. So, paulit-ulit po siya. Sige, tingnan na po natin. Next week, pag-uusapan po natin si Peter ulit. Pero ngayon, tapusin natin si Barnabas. Next, Rachel. Ito po yung nangyari. When he arrived and saw this evidence of God's blessing, he was filled with joy and he encouraged the believers to stay true to the Lord. Yung isang verse po na yan ay hiwalay-hiwalayin po natin para maintindihan natin kung ano yung ginawa ng isang son of encouragement. Para tayo din, if we are the son of encouragement or the daughter of encouragement sa ating church o sa ating bahay, we can do the same. Pindot. Ching. Yun. When he arrived, itong si Barnabas, binigyan siya ng mission and he arrived. Ibig sabihin, he is present. Siya yung available doon sa scene. So kung ikaw sa tingin mo meron kang gift ng encouragement, be present. Kailangan present ka kapag kailangan ka na ng mission. Second, sabi doon, when he arrived and saw, nung dumating siya, nakita daw niya. Ibig sabihin, kung ikaw yung may gift ng encouragement, be a person who witnesses. Makita mo dapat kung ano yung nangyayari. Hindi yung actual na sin lamang, kundi yung pagkilos ng Diyos. So be present. Mahirap talaga maging son of encouragement kung hindi ka present. So yun yung una. Be present ka dun sa mission field. Tapos, be a witness. See the evidence of God's blessing. Ma-identify natin yan. Ang sarap siguro na merong encourager sa loob ng bahay. Someone who points out kung ano yung mga mabubuting nangyayari. Ganon din sa church. Tapos, nung makita daw niya yon, ano ginawa niya? He was filled with joy. Ang isang son of encouragement na kaparis ni Barnabas, si Barnabas, nung nakita daw niya, na-witness niya, pendot. Ayan. He was blessed with the joy of the Lord. Yung saya na nagmumula sa Diyos, nararamdaman niya. Ang hirap naman mag-encourage nung downhearted, di ba? Malungkot ka lagi. Ang hirap mag-encourage. Ikaw talaga i-encourage. So dapat happy yung spirit mo o filled ka with joy. At yung joy na yon, hindi yung temporary joy. Joy na galing sa Lord. So, ulitin ko lang. Ang si Barnabas, he is present doon sa mission. Pangalawa, he witnesses yung evidences ng blessing. Tapos, siya yung recipient din ng blessing kasi he was filled with joy. Nabe-bless siya ng joy of the Lord. Tapos, yung pang-apat, sabi dito, he encouraged the believers to stay true to the word. Pag pinindot ko po yan, lalabas yan. Ay, ayaw. Lobat. Pakipindot nga. Ayun, no? Rachel. So, he's a man who inspires others. Kaya, yung joy na meron siya, itina-transfer niya sa iba. Kung tignan po natin siya na, hindi yung encouragement na binibigay niya, hindi lang dahil sa meron talaga siya, dahil naturally na marunong siya mag-encourage. Hindi. Yung encouragement na binibigay niya, galing din sa Lord. Sina-channel lang niya sa iba. He inspires others. Tapos sabi niya, he encouraged the believers to stay true to the Lord. He was unable to keep the blessing by himself only. Hindi niya kinikip sa sarili lang niya yung blessing niya. Ano daw ginagawa niya? He shares what he received from God by blessing other believers as well. So ito yung Barnabas na nakikilala na pinapresent ng Bible. Example siya ng mabubuting gawa. Sabi doon, nagbigay siya doon sa in-offer niya yung kanyang yung field niya. Tapos siya yung nag-vouch kay Saul para kilalanin si Saul bilang isang preacher. Tapos sa Antioch, he is still in action. Sinend siya ng main church sa Antioch para
isang worker. At pag-arrive niya doon, na-witness niya at he was filled with joy at yung joy niya inspires others. Ganyan tayo dapat. So we do this here in LTM. And in LTM, sa LTM na located naman sa ating mga tahanan, gagawin pa rin natin siya. Dapat nagtutuloy siya. The formerly recognized Best Supporting Minister takes a lead role not to showcase his abilities, but to glorify God. Makikita natin dito, kung binasa natin siya, na ipakita yung husay ni... Sino nga pala ang pinag-usapan natin? Yan, si Barnabas, Lord, gising pa sila. Pinakita yung husay ni Barnabas, pero hindi si Barnabas yung mag-glorify. Si Lord. Sa 11, tignan natin, sa 11 chapter, verse 24, sabi dito, Barnabas was a good man. Pinupuri sino? Si Barnabas. Good man, full of the Holy Spirit, strong in faith. Tapos, and many people were brought to the Lord. Ang ending ng lahat ng to, yung mapapurihan ng Lord. Maraming tao ang nakakilala sa Diyos. Tignan natin yung mga sarili natin na ganito. Yung mabuti nating nagagawa, dapat ang napapapurihan ang Diyos. Si Barnabas, ganun yung nangyari sa kanya. Dati, supporting actor siya. Tapos, supporting minister siya. Tapos, nag-lead role na siya. Hindi pa rin na-point sa kanya yung attention, napo-point pa rin sa purposes ng Lord. Kasi sabi doon, many people were brought to the Lord. Malapit na po tayo matapos. 30 slides na lang. Hindi, biro lang. O next. Next slide, please. Then Barnabas went on to Tarsus to look for Saul. Mapa na naman. Yung taga-Jerusalem, nasa Jerusalem, sinend nila si Barnabas pumunta ng Antioch. Tapos, nung nasa Antioch na si Barnabas, sabi dito, then Barnabas went on to Tarsus to look for Saul. Pumunta siya doon sa Tarsus. Ang hinanap niya si Saul. This is an example kung paano dapat kumilos ng isang leader sa church, yung misyonaryo. Nasa kanya na yung lead role. Pero nagtatap pa rin siya ng panibagong leaders. Hindi siya takot. Kasi mayroong mga leaders po na na to maintain the power, ang attention, nasa kanya lang. Pero dito nakikita niya na si Barnabas, pumunta siya sa Tarsus to tap Paul. Naalala ko po nung bago mawala si Pastor Jess, tinatap din niya yung mga elders. Natatandaan niyo po dati dito, hindi pa ganito kaayos yung ating simbahan. Kinalaw niya na magkaroon ng preaching. Natatandaan niyo pa po ba? Yung mga hindi na, yung mga bata pa siguro. Pero we were tapped. Naalala ko po nung pagtayo ko dati sa harapan, dun sa pulpito ni Pastor Jess. Nakaupo pala ako, nanunuyo na yung labi ko. Kasi natatakot ako, nag-worry ako sa sasabihin ko. Hindi ko alam kung umabot ako ng 5 minutes during that time. Pero siguro parang ganito yung ginagawa ni Pastor Jess during that time. Nagtatap na makikita pa niyang magiging leaders. So, Barnabas was just the same. He went on to Tarsus to look for Saul. When he found him, he brought him back to Antioch. Binalik niya inimport niya si Saul pabalik sa Antioch. Ang purpose niya, both of them stayed there within the church for a full year. Dinedicate nila yung time nila for 12 months, for a year. Teaching large crowds of people. So, ibig sabihin dito, talagang sineshare dumating yung point na si Barnabas,
Shinare niya yung limelight. Kasi kailangan niya i-share yung limelight para mag-continue yung alin? Yung work of the Lord. It was at Antioch that the believers were first called Christians. So, trivia po ito. Ang Christians, ang mga believers ay unang tinawag na Christian saan? Sa Antioch. Sa Tagalog, Antioquia. 27. During this time, some prophets traveled from Jerusalem to Antioch. One of them, named Agabus, stood up in one of the meetings and predicted by the Spirit that a great famine was coming upon the entire Roman world. This was fulfilled during the reign of Claudius. So merong isang prophet na nag-prophesy na magkakaroon doon ng famine, great famine. Ano ang ginawa ng mga believers sa 29? This is the last slide. So the believers in Antioch decided to send relief to the brothers and sisters in Judea. Again, hindi na naman kasi ito talaga yung sitwasyon nila dati. Hirap talaga yung nasa sentro, nasa Judea. Yung believers o yung church sa Antioch ang tumutulong dun sa Judea. Everyone giving as much as they could. Tapos, this they did entrusting their gifts to Barnabas and Saul to take to the elders of the church in Jerusalem. We see here, up to the end verse ng chapter 11, si Barnabas ay instrumental. Instrumental siya para sa ministries ng Lord. At bakit siya naging instrumental? Bakit nag-glorify ang Lord do sa kanyang ministry? I believe naging instrument talaga siya kasi ginamit niya yung kanyang spiritual gift to serve others. Sabi sa Peter, 1 Peter chapter 4 verse 11, God has given each of you a gift from His great variety of spiritual gifts. Use them well to serve one another. Tayo na nasa LTM, dapat, lalo na yung matagal ng believer, alam natin kung ano yung gift natin. At kailangan natin siyang gamitin. Gagamitin natin siya in obedience to God. Sabi natin a few sermons back or few preaching back, ang isang servant ng Lord should be humble. He should also be obedient. Yung dalawang ito, yung primary na mga karakteristik na kinakailangan natin. At makita natin na si Peter, na nag-show ng kanyang humility, ay naging effective sa kanyang role sa church. He even enlightened others sa work ni God dahil naging humble siya. Second, we saw Barnabas. Si Barnabas, meron siyang gift ng encouragement at ginamit niya yon in response sa kailangan niyang gawin sa church. Kailangan natin ng mga people kapares ni Peter. Leaders na kaya mag-take ng criticism to uplift others as well. Tapos, kailangan din natin ng people like Barnabas to encourage the church. May mga pagkakataon na kinakailangan natin ng tumulong sa iba. Hindi dahil nakikita natin ng lahat na nandito na masaya, masayang-masaya talaga sila sa buhay na parang walang trouble, nakaupo sila sa marshmallow. Ang totoo po sa buhay natin, meron talaga tayong struggle. Merong iba sa family, yung iba sa work, yung iba sa aral, sa pinag-aaralan, sa pag-study natin. Let us be considerate within the church. May mga tao na kailangan ng encouragement. Let us be nice and support one another. Tingnan natin kung paano ginamit ni Barnabas yung kanyang gift para sumuporta sa iba. Matatapos na po ang preaching at sana po nakita natin through the story sa Book of Acts kung ano yung dapat nating maging role sa church. Sa mga bata, bilang tayo yung mga adult, dapat meron tayong encouragement para sa kanila. Malift natin sila,
para mag-glorify ang Lord sa kanilang paglaki. At tayo po ay manalangin. Panginoon, minsan pa kami po ay nagpapasalamat sa iyong pagsama. Salamat po sa iyong mga salita. Alam po namin na sapat ang iyong grasya para sa aming lahat at ang power mo po ay made perfect in our weaknesses. Lord, we know and we admit that we are weak kung wala ka. We also entrust that there we will have the power to encourage and support others sa pamamagitan ng biyayang nagmumula sa iyo. Lord, gamitin mo po ang bawat isa dito na ang gift namin ay makasuporta sa bawat isa. Sa iyo namin tinataas, Lord, ang aming panalangin ito na may buong pananampalataya na kikilos ka mightily in our midst. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Ayun, may nag-amen. That's nice. Muli tayo po'y tumayo. And bago po natin i-end yung service, let's worship God once more. Puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pagindapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makanikan, sa'yo ay pumisan. Puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pagindapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makanikan, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas sa pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papuri pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas sa pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papuri pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ama, sa umaga pong ito kami nananalangin pa muli sama-sama bilang mga magkakapatid dito sa LTM. Kami po ay nagpapasalamat for the opportunity to praise you, to worship you. Lord, we dedicated this morning, Panginoon, para ma-express namin ang pagpupuri sa iyo. Dinala namin ang aming family, Lord, para makita rin po nila kung paano namin dapat gawin ang aming task bilang mga Kristiyano. Dalangin namin, Lord, in our intent to bring souls to you, Panginoon, ay kalugdan mo kami bilang iyong mga pinili sa lugar na to.
Dalangin ko rin, Lord, na patuloy yung pong empower ang bawat heads of the family to continue supporting their family towards you, to lead the family sa aming spiritual journey na pagkilala at lalong pag-ibig sa iyo, Panginoon. Dalangin ko din po, Lord, na sa aming paghiwalay-hiwalay, nawa ang mensahe mo ay tumimo sa bawat isa. Ma-encourage ang bawat isa sa pamamagitan ng iyong mga salita. Dalangin ko din po, Lord, na igawad mo po ang pagpapalang nagmumula sa iyo diyan sa langit. Naway kamtian ng bawat isa ang kinakailangang blessing ng bawat isa. Spiritual man yan, financial, physical, kung ano man, Lord, yung kinakailangan namin, alam namin na ikaw ang nakakabatid nito. Nawa, ibuhos mo po ito mula sa langit papunta sa aming mga buhay that we may continue living as the lamp of this tavern. This is our prayer in Jesus' name. Amen.